Hello po sa lahat. Muli, magandang tanghali, magandang gabi. So, kumusta po ang bawat isa sa inyo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. So, for today's video, hinaan po muna natin, nanonood po kasi ako kay Anging Faye Vlog. So for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking version or my own version of Russian borscht soup. Ito po yung ating mga ingredients. Of course, ang pinaka main po niyang ingredients ay beef. And then, onion, bell pepper, tomato, cabbage, celery, carrots, and potato. So, mamaya maglalagay din po tayo ng tomato paste. So, hali kayo guys. Muli, samahan nyo akong sa aking pagluluto o pagpapakulo ng sabaw na borscht soup. So, yan, kumukulo na po yung ating tubig. Ready na po yung ating pagpapakuloan ng sabaw. At kanina, na-blanch ko na po itong beef. So, ready na po para ilagay sa kasirola. Tama na po yung beef na yun kasi dalawa lang naman po kaming iinom ng soup dahil yung amo kong babae, hindi po yun mahilig sa soup. Iba po yung iniinom niya. Ito po ang gustong-gusto ng amo kong babaeng inumin. Yun po ang hilig niya. So, ready na po. Ilagay na rin po natin lahat yung mga ingredients. Lahat na po yan. Yung cabbage lang po ang mamaya pa para hindi naman po masyadong overcook. Maybe 30 minutes before the soup done, then lagay lang po natin sa loob. Ay ihalo na po natin, and then after 30 minutes okay na po siya. Yan. So hayaan lang natin siyang kumulo dyan ng mga 2 to 3 hours. And then mamaya lagyan po natin siya ng tomato paste. Ito po. Or yung, pwede naman po yung Del Monte. Yung maliit na latang, ganyan lang na payat. Ito po kasi ang available dito sa ref namin. So, yan. Hayaan lang po natin siya dyan guys, na kumulo ng kumulo. So, okay. Balikan po natin siya mamaya after 2 to 3 hours. Pasensya na po kayo guys, baka nagtataka kayo bakit ang daming pinggan na nakalabas na pinagpatungan ko ng aking mga ingredients. Kasalukuyan kasi akong naghuhugas ng lahat ng mga gamit sa kusina dahil nga po sa paghahanda sa parating na Chinese New Year. Kailangan hugasan po lahat ng mga gamit sa kusina. Kaya ayan no. Kaya pasensya na po kung makalat. Ayan. Ayun pa po yung iba. Kasi kailangan lahat ng laman ng cabinet ay ilabas. Linisin ang loob ng cabinet. Hugasan ng lahat ng mga pinggan. Mga baso. Kaya yan. Baka kasi nagtataka kayo bakit grabe naman isang pinggan lang yung ginamit ko. Ang dami yung pinagpatungan ko. Kailangan ko pong hugasan niya mga yan. So, yun lang po.
Antayin natin yung sabaw hanggang matapos. Hanggang maluto, I mean. So, yan. Nilagay na po natin yung cabbage. So, iset na po natin siya ng 30 minutes. Yan. Pwede rin pong hindi na natin siya lagyan ng tomato paste, pero kasi medyo makulay na siya. Pero lagyan ko siya ng konti lang. Yan. So, yan. Antayin na lang po natin siyang matapos hanggang kalahating oras. Tapos, i-off na po natin siya. Or, automatic na po yan mag-off kasi naka-timer po siya. 28 minutes na lang. Okay. Ayan. So, yan na po guys. Luto na po yung aming sabaw. Ayan. So, yan. Subukan po natin. I mean, tikman po natin itong niluto kong sabaw. Nilagyan ko po ng laman kasi hindi naman po nila kakainin yan. Yung soup lang po talaga ang iinumin nila. Kaya, kung gusto kong kainin yung laman, kinakain ko po. Pero, marami po yun. Hindi ko po mauubos. Kaya, kinakain ko lang yung kaya kong kainin and then tapon na lang. So, yan. Sa lahat po ng salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong pagsama sa akin, sa aking pagluluto ng Russian borscht soup. So, muli, maraming salamat guys sa inyong pagsama sa akin, sa aking pagluluto ng sabaw at naway nag-enjoy po kayo. Salamat po. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel, don't forget to click like, subscribe, and mag-comment na rin po kayo. So, yun lang po guys. Maraming salamat po. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.